Hello guys! Welcome back sa aming channel! For today's video, ayan nga pala, pag-uusapan muna natin kung ano nga pala yung buhay namin dito sa Canada. Ito nga pala ay based nga lang pala sa buhay namin, hindi sa ibang tao. Kasi baka mamaya sabihin naman ang arte-arte, hindi pala umuwi sa Pilipinas kung ganyan din naman pala ang mindset. Kasi naman, almost over 15 years na kami dito, pero yung feelings minsan, parang kararating lang namin ng Canada kahapon. Hindi ko alam kung ako lang to, pero parang ganun yung feeling ko minsan. Pero super grateful naman kami kasi nga nakandito kami sa Canada. At yung iba, ito talaga yung pinapangarap na bansa para mapuntahan nila. May mga times lang talaga na parang ang lungkot. Lalo na pag winter, pag walang mapuntahan, nasa bahay ka lang. Pero alam nyo, sobrang bilib na bilib ako dito yung mga nagtatrabaho dito na mag-isa lang sila sa buhay. Kasi naman kinakaya nila yung lungkot. Tapos pag nagkasakit sila, sila lang din yung nag-aalaga ng sarili nila. At kahit na may sakit sila, pumapasok pa rin sila sa trabaho. Kasi naman, grabe na talaga yung cost of living dito din sa Vancouver. Alala ko noon mga 10 years ago, yung grocery na $100, halos pang 1 week na namin yun. At hindi na din talaga namin mabuhat, kaya nagtataksi kami noon pa uwi. Pero ngayon, yung $100 mo, Diyos ko, isang supot na lang. Pero ganun talaga ang buhay. Kailangan natin i-adapt yung mga changes, sabi nga nila. Parang hamon lang ng buhay yan na kahit anong problemang dumating sa atin, kailangan natin harapin. May mga times talaga na hindi naman madali yung buhay dito sa Canada. Pero sobrang thankful pa din kasi hindi tayo nawawalan ng trabaho. Kasi imagine mo, pag nawalan ka ng trabaho, tapos wala kang ipon, saan ka kukuha ng pambayad mo? Pangbayad mo sa mga bills mo, sa life insurance mo, ganun. Kasi naman hindi ibig sabihin na walang ka ng trabaho ay titigil na din yung mga babayarin mo. Kahit nga magbakasyon ka sa Pilipinas ng 6 months, ganun, hindi titigil yung mga babayarin mo dito. Kaya minsan mahirap din magbakasyon sa Pilipinas kasi imagine mo, ticket pa lang 1,500 to 3,000 na. Tapos may mga pasalubong pa, ganun. Tapos yung may iwan mong babayarin ng bahay, bayad ng kotse, bayad ng mga insurance at kung ano-ano pa. Kaya minsan intindihin na lang natin yung mga umuwi kung mga walang pasalubong, walang maibigay. Kasi naman kaya umuwi sila para magpahinga at makasama yung mga mahal nila sa buhay. Yung iba naman, choice nila na hindi na umuwi muna ng Pilipinas. Kasi imbis na ibili ng ticket, pinapadala na lang nila para maging allowance nila sa Pilipinas. And that's all for today's video. Thank you for watching. Please follow our page. Ay minsan lang sa buhay ko